Alright, simulan na natin itong malalimang pagsusuri sa 2025 at 2026 electric dirt bike market. Ang pinaka-goal natin ngayon, tulungan kang mahanap yung perpektong digital trail weapon mo. Alam ko, marami sa inyo ang naghahanap ng tamang ride at minsan nakakalito na ang daming options. Kaya hihimayin natin to ng maigi para mas madali kang makapili. Para magets natin agad ang buong picture, ito ang pag-uusapan natin. Una, ang high voltage revolution. Pangalawa, managing heat sa mga motors at batteries. Pangatlo, belts versus chains. Tapos, titingnan natin yung wheels at trail handling. At syempre, ang pinakamahalaga, imamatch natin ang riding style mo sa tamang bike. So dahil nasa bagong era na tayo ng instant digital torque at zero tailpipe emissions, kailangan nating itanong yung isang bagay na nasa isip ng lahat. Tuluyan na bang namatay ang traditional na 450cc combustion engine? Well, base sa mga nakikita nating tech ngayon, mukhang nahanap na nga niya ang pinakamatindi niyang katapat. Punta na tayo sa unang bahagi, ang high voltage revolution. Alam nyo, opisyal ng binasag ng industriya ang dating 60-volt ceiling. Yung mga bikes ngayon tulad ng Altis Sigma, gumagamit na ng 98-volt architecture. Literal na ito na yung bagong baseline para maghari sa mid-weight category. Ano namang ibig sabihin nito para sa'yo? Simply put, mas malakas na power at mas epesyenteng makina na handa sa kahit anong harabas sa trail. Tuloy tayo sa ikalawang bahagi, managing heat, specifically pagdating sa motors at batteries. Okay, ang pinaka-crucial na point dito ay yung tinatawag nating thermal derating. Nangyayari ito kapag umiinit ng sobra yung motor o controller tapos bigla na lang puputulin ng system yung power para iligtas ang sarili niya sa pagkakatunaw. Sobrang nakakabitin, di ba? Lalo na kung nasa gitna ka ng ahon. Pero the good news is, dahil sa mga bagong high voltage systems, mas kaunting amps na lang ang kailangan para mag-produce ng same power. Meaning, direktang iniiwasan nito yung nakakainis na thermal derating kahit nasa kalagitnaan ka pa ng pinakamahabang hill climb mo. At ito yung perfect example kung bakit kayang mag-push ng Altis Sigma ng 22.5 kilowatts na peak power ng tuloy-tuloy, yung hairpin motor. Gamit itong automotive-grade flat rectangular copper windings, grabe yung bilis nitong maglabas ng init kumpara sa mga lumang hugis bilog na wires dahil mas mataas yung slot fill niya. Ang resulta, lumalamig agad yung motor, kaya pwede kang humarabas ng mas matagal nang walang kaba na baka bumigay yung makina. Ngayon, pagdating naman sa power delivery, may matinding labanan sa pagitan ng direct drive at jack shaft systems. Yung direct drive systems tulad sa Altis o Stark Varg, nagbibigay ng mataas na efficiency at instant torque. Walang tapon ng power papunta sa gulong. Sa kabilang banda, yung mga jack shaft systems tulad ng sa Suron, nag-aalok ng mas pamilyar na throttle feel, para ka ring naka-gas bike talaga. Pero ang kapalit, may counting power loss dahil sa mechanical drag. Depende na talaga sa trip mo yan. Pangatlong bahagi tayo, drivetrains, belts versus chains. Dito natin makikita kung ano ba talaga ang mas matibay para sa ride mo. Yung belt drive, tulad sa Ultra B, nagbibigay sa'yo ng ninja mode kasi sobrang tahimik nito. Perfect kung ayaw mong makaistorbo sa paligid. Pero kung survival sa extreme terrain ang pag-uusapan, chain drive talaga ang mandatory. Napatunayan mismo ng mga testers ng Zero FX na napuputol yung mga belts kapag napasukan at naiipon ng yelo tsaka makapal na putik sa loob. Kaya kung lalaban ka sa trail, bitbit ang higit 80 horsepower, walang duda, kadena ang kailangan mo. Moving on sa ika-4 na bahagi, wheels and trail handling. Listen up kasi yung mga lumang 19-inch setup ay kilalang sobrang twitchy o malikot, lalo na kapag mabilis ka na. Kaya kung balak mong lusungin yung mga technical rock gardens, kailangan mong bantayan itong tatlong wheel configurations. Una, yung 21-inch front tire, ito yung tatawid at babaliwala sa mga gaps ng bato. Pangalawa, yung 16-inch MX sa rear, nagbibigay ito ng mechanical torque advantage para sa mga mabilisang pasabog sa kanto. At pangatlo, yung 18-inch rear utility setup na nagbibigay sa iyo ng access sa mga gummy enduro tires na kapit talaga sa putikan. Ito, isang malaking pro-tip para sa inyo. Tingnan nyo itong bagong 7/8 mid-size chassis. Katulad ng sa Dust Moto Hightail, ito na yung tinatawag nating sweet spot. Bakit? Kasi pinipigilan ka nitong mag-loop out o tumihaya sa mga sobrang tarik na ahon dahil nakuha niya yung stable na wheelbase ng isang 125cc gas bike. Pero at the same time, napanatili niya yung nimble at magaan na feeling ng isang e-moto. So hindi ka pakiramdam na nagmamaneho ng isang napakabigat na 450cc tank.
At ngayon, sa pinakahihintay nating ikalimang bahagi, match your ride style. Ito na yung ultimate payoff ng pagsusuri natin. Isang matchmaker matrix na nagpapakita ng mga flagship models, kung saan silang terrain pinakamagaling at kung ano yung mga standout na tech specs nila. Gamitin natin itong matrix para tulungan kang mahanap yung bike na eksaktong babagay sa riding style mo. Unahin natin ito. Kung naghahanap ka ng pinakabalanseng all-rounder, the E-Ride Pro SS 3.0 is definitely the one to look at. Hindi na nakakagulat na tinawag itong Porsche 911 of e-motos kasi grabe yung pino ng throttle mapping nito. At alam nyo kung ano yung game changer dito para sa akin? Meron itong reverse mode. Sobrang laking bawas sakit sa likod nito kapag naipit ka sa isang makipot na bangin at kailangan mong i-atras yung bike nang walang kahirap-hirap. Ngayon, para naman sa mga riders na nakatutok sa technical enduro lalo na sa ilalim ng matinding init, ang Altis Sigma ang perfect match nyo. Salamat sa 98-volt architecture niya at high-density Samsung 50S cells, makakasiguro kang hindi ka tatamaan ng mga nakakainis na thermal limits. Ibig sabihin lang yan, pwede mong abusuhin ang bike sa init nang hindi ka makaka-experience ng biglaang pagkawala ng power. Paano naman kung galing kang gas bikes at gusto mo yung eksaktong feeling ng isang 125cc pero may kasamang electric na kaligsahan? Well, ang Dust Moto Hightail ang ididisenyo para sa'yo. Kilala rin bilang American Midsize King, nagbibigay ito ng perpektong stability-to-weight ratio. Bibigyan ka nito ng buong kumpiyansang pumalo ng husto kahit sa mga pinakamalulubak na trails. Pero teka, kung isa kang power-hungry predator na lagi naghahanap ng mas malakas, ang Bonal 902 ang para sa'yo. Itong brute force king na to, pumapalo lang naman sa nakakabaliw na 87 horsepower. Literally, pero ang talagang mind-blowing dito ay yung programmable index finger trigger niya. Nag-a-act siya as an electronic clutch, so bibigyan ka niya ng digital precision, lalo na kapag kailangan mong tumalon at mag-log hop sa mga nakaharang na trosos sa trail. At syempre, para sa ultimate budget agnostic racer, yung tipong wala nang pakialaman sa presyo, basta yung pinakamagaling ang makuha, ang Stark Varg pa rin ang undisputed apex predator. Nasa smartphone brain niya ang magic. Pwede mong i-tune yung ride mo para maging magaan na parang 125cc 2-stroke o kaya naman i-full power para lipunin ng anumang 450cc gas bike sa track. Kakaiba talaga. So nandito na tayo sa point kung saan yung mismong hardware ay mas mabilis na kaysa sa sarili nating human reaction times. Wala nang duda, opisyal nang dumating ang electric era at nandito ito para maghari. Sana ay nakatulong itong pagsusuri natin para mas maintindihan niyo ang options niyo ngayon. Kaya bago tayo maghiwa-hiwalay, iniiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Kung mayroon kang $10,000 sa bulsa mo ngayon mismo, alin sa mga sumisindak na gas killers na ito ang dadalin mo sa dirt track? Pag-isipan niyong mabuti yan. Hanggang sa muli.